mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin. Sa Diyos po ang papuri at nandito po tayo ngayon para patuloy na sambahin ang ating dakilang Diyos. Sige po, handa natin ang ating mga puso at magsisimula na po tayo sa ating gawain. Bago po tayo dadako sa panalangin, tayo po muna ay mag-aawitan. Awitan po muna natin ang ating Panginoon. Kaya Panginoon, Ikaw ay aming aawitan, pupurihin at
Diyos, wala nang papatay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng
Hallelujah. Napakasarap po magpuri sa ating dakilang Diyos at sa pagkakataong ito tayo naman po ay ihanda ang ating mga sarili at tayo po ay dadako na sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Kung kayo po ay may mga Biblia, samahan po ninyo akong buksan sa Isaiah 41 verse 17 to 20. Sige po, tayo po ay babasahin natin yung mensahe ng Panginoon. Kapag inabot ng matinding uhaw ang aking bayan, na halos matuyo ang kanilang lalamunan, akong si Yahweh ang gagawa ng paraan. Ako ang Diyos ng Israel na hindi magpapamaya. Verse 18, magkakaroon ng ilog sa tigang na burol. Aagos ang masaganang tubig sa mga libis. Gagawin kong lawa ang mga desyerto. May mga batis na bubukal sa tuyong lupain. Verse 19, ang mga desyerto'y pupunuin ko ng mga akasya at sidar, kahoy na olibo at saka ng merlo, kahoy na sipres, alarces at pino. Verse 20, at kung magkagayon, makikita nila at maunawaan na akong si Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel, ang gumawa nito at ang lumikha. Sige po, tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, Ama, purihin, sambahin ang iyong pangalang banal. Muli kami po ay patuloy na nagpapakumbaba sa inyong harapan. Narito po kami nagpapasalamat sa isang panibagong buhay na binigay niyo sa amin, higit na Panginoon, sa araw na ito ng pagsamba. Kami po, O Diyos, ay patuloy na nagpapakumbaba. Humingi kami ng patnubay ng inyong banal na Espiritu na pangunahan niyo, O Diyos, ang gawain ito. Kayo po, Panginoon, ang siyang aming marinig, ang siyang aming maramdaman. Iniling ko po, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu, ang siyang mamuna sa gawain. At hiniling din po namin, Panginoon, na malagyan ng wall of fire, apat na sulok ng tahanan ito, na ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay maging secured. At makinig po kami ng salita ninyo. At kayo po, Panginoon, ang siyang mapagpala sa aming pagtitig. Salamat po sa araw na ito. Sa inyo na namin ipinagkapatiwala ang kabuuan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po, isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa po sa ating tunay na pong napakaganda ng araw na kung saan ang bawat isa po sa atin ay handa na paglingkuran ng ating Diyos na buhay. At alam ko na ang bawat isa po sa atin ay namimiss natin ang gawain ng pagsama-sama na sambahin ng Diyos na buhay. But sa panahon ngayon, alam natin na mayroon po tayong tinatawag na ECQ. Quarantine po natin ay patuloy na extend at patuloy nating ipanalangin ang ating bansa, hindi lamang po ang ating bansa, kundi ang buong mundo, na magkaroon po ng lunas ang tinatawag na yung COVID-19. At sa ating mga mensahe na napakinggan po itong mga nakaraang linggo, malinaw ang salita ng Panginoon na huwag tayong matakot. Dahil alam natin, ang Diyos po natin ay siya nakakaalam kung ano po ang ikabubuti natin. Ngayong umaga tayo mga kapatid ay magpatuloy, patuloy nating sambahin ng Diyos sa pamagitan ng pakikinig. So, hinihiling ko po na ang ating mga Biblia, panatili natin buksan at ang ating mga sarili ay handa natin dahil napakahalaga po ng mensahe ng Panginoon nating mapapakinggan sa umaga ito.
So, kanina lang po ay binasa po natin yung Isaiah 41, verse 17 to 20. Ang buong aklat ng Isaiah, kung papansinin po natin, makikita natin na inatasan po ang propetang ito na ang mga Israelita ay huwag matakot. At sa panahon ito, ang mga Israelita po ay dumadaan po sila ng matinding pagsubok. Parang katulad din po sa panahon natin ngayon na mayroon pong pandemic. Ang mga tao ngayon ay natatakot, hindi alam kung ano po ang susunod na mangyayari pa. Ito po ba ay ma-extend pa patuloy? So, marami pong mga agam-agam ang lahat ng mga tao. Pero sa mga tunay na lingkod ng Panginoon at rooted sa salita ng Diyos, hindi po tayo natatakot. Dahil alam natin na ang Diyos po ang may hawak ng lahat ng bagay. At sa salita niya, kung ating pong pag-aaralan, ito pong sabi ng salita ng Panginoon sa buong talata para lubos nating maintindihan kung ano po ba ang ibig at nais ng Panginoon sa nangyari sa kapanahunan po ng Israelita. At makikita po natin kung bakit dumarating ang tinatawag nating mga kasapanaan, mga kalamidad, at iba pang mga nangyayari na parang kung papansinin po natin, matatakot ang tao dahil marami po ang namamatay. Sa banal na kasulatan, malinaw na sinabi ng Panginoon kung bakit may mga nagaganap at nangyayari ito dahil ang totoo mga kapatid, sabi ko nga po, ang Diyos ang nakakaalam sa ikabubuti po natin lahat. Bakit inaalaw niya na mangyari ang ganitong mga bagay? Dahil ang totoo mga kapatid, minsan ang mga tao po ay nakakalungkot man po sabihin, pero itong totoo na malayo na po ang tao sa Diyos. At patuloy na lumilihis po sila sa katuruan. Ayaw pakinggan, sundin ang salita ng Panginoon. So sabi po sa chapter 1 to 39, summarize po natin para lubos nating maintindihan ang kabuuan po ng chapter na ito. Ang sabi niyo po rito sa chapter 1 to 39, it was the time of Judah na pinagbabantaan ng Assyria. Kasabay ng pagbanta ng Assyria, ang Israelita ay gumagawa ng kasalanan. Pagsuway at kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Sinabi ng Diyos kay Isaiah na sabihin sa mga Israelita na sila'y mamuhay ng may katwiran at kabanalan. Chapter 40 to 55, isinasaad ang pagkakataon ng maraming taga-Juda o Huda sa Babylonia. Andon ang kanilang kawalan ng pag-asa. Sinabi ng Diyos kay Isaiah na ipahayag sa mga taga-Israelita na sila'y palalayain at ibabalik sa Jerusalem upang magkaroon ng panibagong buhay at lalasap ng pagpapala kasama ng ibang bansa. So malinaw po ang sinasabi po ng chapter na ito, 40 to 55. Sa 56 to 66 naman po, ang malaking bahagi nito ay tungkol sa mga nakabalik sa Jerusalem na kanilang inaasam ang pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako. Dito ipinakita at ipinapairal ang katuwiran at hustisya at paggunita sa araw ng pamamahay. So ang topic po natin sa umagang ito
ay patungkol po sa kasaganaan sa gitna ng kahirapan. Ang tanong, nakakaranas na ba tayo ng kasaganaan sa gitna ng kahirapan? Yun bang parang wala ng pag-asa sa tingin mo? Ang lahat ng bagay, pero andun pa rin ang kalinga ng Diyos sa buhay natin. Ano po ba ang mga nagpupos ng tinatawag na kahirapan? Bakit patuloy po, mga kapatid, na nagkakaroon ng kahirapan ang mga tao na nilalang ng Diyos? So alam naman po natin ang totoo, mula noon sa history hanggang sa panahon po natin, kung tayo po ay nagbabasa ng Biblia, patuloy na nagde-devotion, patuloy na nagkakaroon ng covenant, nauunawaan po natin ang mensahe ng Diyos sa ating lahat. Kaya napakahalaga po na maging rooted po tayong lahat. Tunghayan po natin, sa binasa po natin sa buong chapter na ito, makikita po natin at mauunawaan na ang mga tao po pala talaga ay paulit-ulit. Kung malayo po tayo sa Diyos at hindi natin inuunawa ang salita ng Panginoon, patuloy na pinaparanas ng Panginoon ang mga bagay na ito upang maintindihan natin at maunawaan na tayo po palang mga tao ay lumalayo na sa Diyos. So ano pong causes ng kahirapan? Ito yung tinatawag na mga seasonal, katulad po ng karamdaman. So, ang mga tao po ay nagkakasakit. Bakit? Dahil sa sobra-sobra pong pagkain, ang masakla pa, umiinom ng mga bagay na hindi naman po maganda sa katawan natin yung sobra-sobra. So, ito po yung mga tao, nakakaranas po sila ng tinatawag na pagkakasakit. So, marami pang mga karamdaman na dumarating sa mga tao. Dahil ang totoo po, kung unawain naman po natin, dahil po ito sa pagsuway, sa instruction po ng Panginoon. Ang Panginoon po, napakabuti niya po sa atin. Bakit? Binigay niya po sa atin ang instruction. So, binigay niya po ang salita niya. Narinig po natin, nakita natin, nabasa natin sa banal na kasulatan na ganun po tayo kamahal ng Diyos. Binigyan niya po tayo ng Torah o instruction na dapat po nating susundan. Alam niyo po, nagbigay ang Panginoon ng instruction para sundin po natin lahat. At tayo po, kung sumunod po tayo rito, mapabuti po tayong lahat. So sa panahunan natin sa ngayon, na kung saan ang mga tao ngayon ay dumadanas ng tinatawag nating kahirapan. Alam natin na quarantine po natin na binigay sa atin ay dapat 1 buwan na. Pero ngayon po mga kapatid, nagkaroon po ng extension. Umabot na po ng 2 buwan. So dapat hanggang April 30 lang po tayo. Na-extend na naman po tayo ng May 15. Bakit? Dahil patuloy ang pagsuway ng mga tao. Ayaw makinig sa batas na inimpose ng ating government. Patuloy pa rin sumusuway, patuloy pa rin gumagawa ng mga bagay na hindi po mainam, at kaya patuloy na marami po ang nagiging positive na tinatawag ng COVID-19. So ano po ang mga causes ng kahirapan? Mayroon po tayong pambili, may pera tayo, pero hindi naman po tayo makabili. Nangyari po ito sa panahon din natin ngayon. Nakita natin sa television, no? Doon po sa Italy o Italia, tinapon po ang pera. Ang ibig sabihin, naging walang halaga ang pera sa kanila. Dahil
Grabe po ang namatay sa Italia, mga kapatid. Nakakalungkot man po tingnan ang katotohanan. Ang simbahan po, punong-puno ng coffin. Ang dami pong namatay. So doon nakita natin na kumalat ang pera sa daan. At ano pa, marami pa pong mga calamities. Mayroon pong sunog, mayroon pong lindol, mayroon pong mga patayan sa iba't ibang dako ng lugar. Mga kapatid, ito ang mga causes ng kahirapan sa mga tao. Ang iba sa atin ay out of comfort zone. Ayaw na pong lumabas doon sa pagiging comfort nila. Okay, ito yung buhay ko. Di ba? Kung papansinin po natin, ito po isa sa mga naging problema po ng mga Israelita sa panahon po ni Moses. Ito po ang isa sa mga dahilan kung bakit ang tao po easy. At ang pinakamabigat, due to sinning. Yung tinatawag na pagkakasala o kasalanan. Ito yung mga causes ng kahirapan, mga kapatid. Kaya marami po ang nahihirapan sa atin. Ayaw nating sumunod sa salita ng Panginoon. In our text, kung pag-usapan natin ang kahirapan na naranasan ng mga Israelita, di ito basta-bastang kahirapan. Ito pong sabi ng verse 17, kung inaabot ng matinding uhaw ang aking bayan na halos matuyuan na ang kanilang lalamunan. Ako si Yahweh, ang gagawa ng paraan. Ako ang Diyos na di nagpapamaya. Wow. Mga kapatid, ang Panginoon po, nariyan po siya lagi sa atin. Ang sabi niya, ang linaw ng salita niya, na hindi niya po tayo pababayaan. Gagawa siya ng paraan para sa atin. Number one outline po natin sa ating topic ngayon na kasaganaan sa gitna ng kahirapan. So halos po ng mga tao ay humaharap sa tinatawag nating krisis. Ang masaklat, ang mabigat po na tama doon po sa tinatawag nating mga mahihirap. Ngayon, marami po ang naririnig natin, marami po tayong nababasa sa Facebook na nagre-reklamo. At marami na rin po ang mga naguguluhan. Number one outline, sa gitna ng kahirapan, tandaan po natin ito, mga kapatid. Ito yung pangako ng Diyos sa atin. Sa gitna ng kahirapan, ang Diyos ay may paraan. Amen? Ulitin ko, sa gitna ng kahirapan, ang Diyos ay may paraan. Wow. Alam po natin yung kanta na, di ba? God will make a way. Ang ganda po nito, a way, di ba? So, ang Diyos po ay nangako, there is a way. Mayroon pong paraan ang Diyos. Kung buksan po natin yung ating mga Biblia sa Salmo 48 verse 14. Yan, sige po, samahan po ninyo akong buksan. Psalms 48 verse 14. Ang linaw ng sinabi ng Panginoon dito na lahat po tayo ay kapag maunawaan naman po natin ang salita ng Panginoon, hindi po tayo magpapanik. Itong sabi ng banal na kasulatan sa Psalms 48 verse 14, na ang Diyos ay Diyos natin kailanman. Sa buong panahon, siya ang patnubay. Wow. Malinaw po, no? Sa buong panahon, siya ang patnubay.
Kaya kung pinapatnubayan po tayo ng Panginoon, hindi po tayo matatakot, mga kapatid. Dahil may biyaya ang lahat ng mga tao na sumusunod sa ating Panginoon. Ang sabi pa po ng Panginoon sa Isaiah 35 verse 6. Yan. Isaiah 35 verse 6. Anong sabi niya pa po? Katulad ng pusa, ang pilay lulundag. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig at ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahi. Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabananan. Ang mga makasalanan at mga hangal sa landas na ito ay di makaraan. Walang leon o mababangis na hayop na makakalapit doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Ang mga tinubos ni Yahweh ay babalik sa Jerusalem. Masiglang umaawit ng pagpupuri, paghaharian sila ng kaligayahan. Lungkot at dalamhati ay mapapalitan. Wow. Mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Yan po ang salita po ng Panginoon. So malinaw na sinabi po ng ating Panginoon, may paraan po ang Diyos kung susundin po natin ang salita ng Panginoon at patuloy po tayo sundin ang kanyang salita, mapapabuti po ang mga tao. So may pangako po ang Panginoon sa lahat ng mga tao. Sa kabila po pala ng kahirapan, sa gitna po nito, mayroon pong kasaganahan. Bakit? May pangako ang Diyos sa atin. Mga kapatid, ano pa pong sabi ng Panginoon? Sa Hebrews 13 verse 5, sabi niya, never leave you, never forsake you. Wow. Sinabi po ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaya mga kapatid, huwag tayong matakot. Dahil sa gitna ng kahirapan, mayroon pong kasaganaan. Kung lahat tayo naunawaan lamang po natin ang salita ng Panginoon. Mayroon pong mga katanungan. Ano po ang behavior natin sa oras ng kahirapan? Dito po natin makikita ang mga tao. Dito lumalabas ang ugali ng isang tao. Kaya ngayon, umaga, pinapaunawa sa atin ng Panginoon na hindi po dapat tayo matakot sa pandemic na ng COVID-19 na nagaganap po sa ating bayan. Bakit? Ang linaw ng salita ng Panginoon, naroon ang kanyang patnubay, hindi kanya iwan sa mga pangangailangan mo. Lalabas ang bukal, ang tubig, nasa gana. Dahil ito ang pangako ng Diyos. At alam natin bilang mga anak ng Diyos, mula nung nagsimula po yung enhanced community quarantine, mga kapatid, grabe yung biyaya ng Diyos. Sa kabila na wala naman po tayong gawain, walang pumapasok, pero ang Diyos po ay totoo. Tapat siya sa ating lahat. Mayroon siyang ginagamit ng mga uwak,
mga taong kahit hindi po natin kaisa, patuloy na ginagamit ng Panginoon. Totoo ang pangako ng Diyos sa atin, mga kapatid. Amen? Kailanman, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Kung totoo ang ating pananampalataya, mga kapatid, hindi po tayo pababayaan. So ito po isa sa mga nagiging behavior ng marami pagdating po ng kahirapan. Ito po ang mga madalas na lumalabas sa katauhan po ng isang tao pagdating na po ng kahirapan. Ang iba po ay madalas na nagre-reklamo. Tunghayan po natin ang banal na kasulatan sa buhay po ng mga Israelita. Let us examine what was the reaction of the Israelites nung sila ay inalis ng Diyos sa Ehipto. Sa pamamagitan ni Moses sa Exodo 17, from the desert of Sin, nagkampo sila sa Rephidim. Alam niyo po ba ang nangyari? Kung kayo po ay may mga Biblia, matatagpuan po natin yan sa Exodus 17. Ngayon, basahin natin mula sa 14, 15, 16, 17. Makikita natin. Ang nangyari po, galit na galit sila kay Moses. They are blaming Moses. At ang mabigat at ang masakit, gusto pa nilang batuhin si Moses. Buksan natin yung Exodo 14, verse 13. Pansinin po ninyo ang salita ng Panginoon. Sa ginawa po nila, sa lingkod ng Panginoon na inatasan na sila po ay aalisin sa pagiging alipin. Ito pong sabi po sa 14 verse 13, pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita. Nang makita nilang dumating ang Paraon at ang mga Ehipsyo, ay dumaing sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moses, wala na bang mapaglibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamamatay. Inalis mo kami sa Ehipto. Tingnan mo ang nangyari. Hindi ba bago tayo umalis ay sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa iyo na huwag kaming pakialaman. At pababayaan na kami manatiling alipin ng mga Ehipsyo sapagkat ibig pa namin ang manatiling alipin kaysa mamamatay dito sa ilang. Grabe. Tingnan niyo po yung attitude ng mga tao. Marami din kaya sa atin dahil tayo po ay dumadanas din po ngayon ng tinatawag na krisis. Ganito rin po kaya ang ating mga ugali. Kung nasusundan po ninyo ako sa chat at saka sa Facebook natin, makikita niyo po ang mga pinapaskil natin. Mayroong word na quarantine sa banal na kasulatan. Alam natin kung tayo po ay patuloy na lumalalim sa paglilingkod sa Panginoon, marami po tayong natutunan. Dahil ang mga tao sa panahon ngayon, kung bakit nagganap at nangyari ang tinatawag na yung COVID-19, dahil pinahintulutan po ito ng Panginoon. Ang mga tao po ay takot na takot.
ang mga tao po ay nakakalungkot. Kasi na-alarma, hindi alam kung anong gagawin, nagpapanik. Samantalang salita ng Panginoon, sabi ng Lord, di ba ang linaw ng salita ng Panginoon? Huwag matakot. Huwag magpanik. Kung tayo po ay mga anak ng Diyos at talaga tayo sumusunod sa Kanya, hindi po natin nanamdam ang mga bagay nito dahil alam natin na mayroon tayong Diyos na gumagabay at patnubay natin lagi sa atin sa lahat ng panahon. Mga kapatid, dito po pala makikita natin na lumalabas ang ugali ng tao. Yung tinatawag na attitude. So anong ginawa po nila sa pinadala ng Panginoon na lingkod? Upang sila po ay hanguin mula sa kahirapan, mula sa pagiging alipin, dadalhin sila ng Diyos doon sa Promised Land. Ang Promised Land, mga kapatid, ito yung tinatawag na milk and honey. Kung saan, kumpleto po. Hindi po unlike doon sa Ehipto na sila po ay alipin. Ngayon, pinapaunawa at pinapakita lamang sa atin ng Lord na maraming mga tao mas ibigin pa nila yung pagiging alipin sa kasalanan. Iyang Panginoon po, mga kapatid, gumagawa pa rin ng paraan para abutin ka. Ang Diyos po natin ay ang pagmamahal niya sobra. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang namali. Patuloy niya po tayong inaabot sa kabila na matigas po ang ating mga ulo. Katulad po ng mga Israelitang ito, nagrereklamo sila kung bakit sila pinakialaman, kung bakit sila nilabas doon sa Ehipto. Samantalang dadalhin ng Diyos para mapabuti sila doon po sa tinatawag na lupang pangako. Mga kapatid, still, ang pag-ibig ng Diyos ay walang kupas. Sa kabila ng pagrereklamo nila, kaya ang sabi ng Diyos kay Moses, pumunta ka, dalhin mo ang ibang mga pinuno ng Israel. At ang tungkod na ginamit mo sa paghampas sa ilog Nilo, antayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa bundok Sinai. Ihampas mo ang tungkod sa malaking bato at bubukal ang tubig at sila'y makakainom. Mga kapatid, sa binasa natin kanina, di ba, sa outline number na natutuyuan na po sila, nakukuhaw na sila, kaya nagrereklamo sila. Pero ang Diyos po natin, sa kabila ng sa kabila na disyerto ang kinalalagyan, nagpalabas pa rin po ang Panginoon ng bukal, ng tubig, para sila po ay makainom. Ang instruction ng Panginoon kay Moses, napakahalaga. Dapat po makikinig ang lahat po ng mga Israelita. Kasi nga, sinugo ng Diyos si Moses para sila'y dalhin doon sa lupang pangako. Amen? Ngayon, mga kapatid, kung papansinin at laliman natin yung pag-aaral, kung tayo po'y nagiging masunurin, naglilingkod sa Diyos na buhay, nakikinig po tayo sa Kanyang instruction, hindi po tayo mahihirapan. Hindi tayo magpapanik. Dahil sa gitna ng kahirapan, mayroon po palang kasalanan. Ito ang pangako ng Panginoon. Ang gusto niya lang makita sa atin ang ating mga puso. Ang gusto niya, maunawaan po natin ang salita niya para tayo ay mamuhay ng payapa, mamuhay na mayroong banal na pagkatao. Excuse me. Mga kapatid, mayroon po tayong illustration na babasahin. At
pansinin po natin, no? Alam ko na nagamit kong illustration ito sa iba pang mga talata. Napakasarap pong pagbubulay-bulayan na makita po natin na sa kabila ng katigasan ng mga tao, ang pagiging ama po ng ating Diyos ay nananatili. Pansinin po ninyo, may isang anak na nag-aalaga sa kanyang ama na hindi na ito makakalakad. Umabot sa punto na pagod na siya sa pag-aalaga nito. So sa madaling salita, may kapansanan po ang kanyang ama. Kaya nagpasya po ang anak na itatapon sa kabundukan ang kanyang ama. Sa madaling sabi, dinala niya ito at pasan-pasan. Napansin ng anak na habang lumalakad siya, ang kanyang ama ay binabalik ang mga sanga. Nagtataka ang kanyang anak at tinatanong niya ito, bakit niyo pinuputol ang mga sanga na ating nadadaanan? Ang wika ng ama, pinuputol ko ito para pag-uwi mo anak, ay di ka maniligaw. In this case, alam ng ama na itatapon siya. But still, mahal niya ang kanyang anak. At puro kapakanan nito ang kanyang iniisip. Grabe ang pag-ibig ng ama sa anak. Kahit gagawan siya ng masama ng anak niya, kapakanan pa rin ito ang kanyang iniisip sa ikabubuti ng kanyang anak. Mga kapatid, remember, nung maging captive ang Israelita dahil sa kanilang kasalanan sa Diyos, ay gumagawa ng paraan ang ating Panginoon upang maibalik sila sa sariling bayan. Ang sabi po sa Isaiah 43 verse 4, ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka, sapagkat mahalaga ka sa akin. Mahal kita, kaya pararamalan kita. Ito ang sabi ng Panginoon. Mga kapatid, sa gitna ng kahirapan, ang Panginoon ay patuloy nagbibigay ng pagpapala kung pansinin po natin sa istorya po ng mga Israelita. Sa kabila ng kanilang pagiging matigas, sa kabila ng pagiging reklamador nila, sa outline number 2 natin, mga kapatid, ang sabi, sa gitna ng kahirapan, may bukal na pagpapala. Sa verse 18, ilog aagos sa tigang na burol. Aagos ang masaganang tubig sa libis. Maging lawa ang disyerto. May mga batis na bubukal sa tuyong lupain. Grabe ang pag-ibig ng Diyos. Wala po kasi imposible sa Diyos eh. Maliban na siya po ay kapag sinungaling, di ba? Pero sa lahat ng bagay, wala pong imposible sa Lord. Alam natin ito. Ang Panginoon, mga kapatid, minsan hindi po natin kayang harukin ang mga bagay na bakit ganito ang nangyayari sa atin. Bakit tayo humaharap sa mga matitinding pagsubok? Bakit tayo nahihirapan? Dahil ang totoo, mga kapatid, hindi tayo sumusunod sa instruction ng ating Panginoon. Hindi tayo nakikinig sa salita ng Diyos. Ang linaw ng salita ng Panginoon, mga kapatid, ang sabi niya, sa gitna ng kahirapan, may bukal na pagpapala. At dito po sa aking pamilya, naranasan po namin yan. Sa kabila ng
wala nang pumapasok dahil siyempre lahat stop ang trabaho. Even po yung gawain sa Panginoon. Sinundan po natin ang bawat pamilya may kapilya. Bawat tahanan, sambahan. May nais ang Diyos na itinuturo sa atin. Napakaganda nga po nito. Bakit? Dahil mas lumalawak ang gawain. Bawat pamilya, bawat ama, ina, magkakaroon sila ng tinatawag na fellowship o pagsamba sa loob po ng tahanan. Amen? Magbasa ng Biblia, manalangin, magkaroon ng kaugnayan o covenant sa ating Panginoon. I hope and I pray ng bawat pamilya ng Panginoon sa quarantine na ito ay patuloy na ginagampanan ang ating mga tungkulin bilang mga mananampalataya. Kung ang mga tao lamang nakikinig sana sa salita ng Panginoon, mga kapatid, kung ang lahat ng tao ay ginagawa ang salita ng Panginoon, hindi na po hahaba ang tinatawag na itong COVID-19. Kasi wala na pong, di ba, magiging positibo kung ang bawat isa po sa atin na nag-i-stay sa bahay. At marami tayong lesson na natutunan kung bakit nagkaroon tayo ng quarantine. Right? So sa mga mensahe natin sa mga iba pang nakaraang linggo, mga kapatid, napakinggan natin. Kaya patuloy tayong maglingkod. Patuloy natin unawain ang salita ng Panginoon. Hindi yung lagi tayo nagreklamo. Dahil ang totoo mga kapatid, malayo ang tao sa Diyos. Ang linaw ng sinabi ng Panginoon, bubukal ang tubig. Ang linaw, ang Panginoon po ay patuloy nagagawa ng paraan para sa kanyang mga anak. Kung talagang tayo ay masunurin at talagang tayo ay ginagampanan natin ang ating mga tungkulin bilang mga anak ng Diyos, alam niyo kapatid, tunghayan yung buhay at basahin ninyo yung libro ni Job. Makikita po ninyo kung paano niya minamahal ang kanyang pamilya. Lagi niya pong pinagpipray. Kaya ganun na lamang po siya nilagay ng Diyos na binida na mayroon pong matuwid na tao. Amen? Kaya lahat tayo, kung talagang tayo ay sumusunod sa salita ng Panginoon, hindi tayo magpapanik at hindi tayo matatakot sa mga nagaganap na kahirapan o krisis sa ating bansa. Ngayon mga kapatid, how to acquire God's promise o blessing sa gitna ng kahirapan? Let us acknowledge that we need God. Okay? Ulitin ko po. Let us acknowledge that we need God. Let us acknowledge that we commit sin against God. So, kailangan acknowledge po natin bilang mga tao na nagkulang tayo at nagkasala sa ating Panginoon. Kaya kung maunawaan lamang po natin bakit may quarantine, 7:14 ng 2 Chronicles, kapag ang mga anak ng Diyos na kanyang pinili magpakumbaba, hanapin ang Diyos, manalangin, patawarin ang kanyang mga kasalanan. Anong sabi ng Panginoon? Papagalingin ko ang inyong bayan. Ang linaw. That's why we are praying na ang bansa po natin ay magbalik loob na sa Panginoon.
Amen? Na ang lahat ng ating mga kapwa Pilipino magbalik loob na sa Panginoon. Dahil ito po ang hinahanap ng Lord sa atin, katulad ng mga Israelita na matitigas ang kanilang puso. Ba't patuloy pa rin po ang pag-ibig ng Lord? Kasi alam ng Panginoon ang kahinaan natin. That's why nagpapadala ang Panginoon ng mga lingkod para ihayag ang kanyang salita, at sino man ang kumilala at tumanggap sa salita ng Panginoon ay siyang maliligtas. Kaya pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Kung sino ang magtiwala, kung sino ang tumanggap sa kanya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, salamat tayo sa Diyos dahil mahal na mahal tayo. Ngayon, alam natin na ang nakatagong kasalanan ang nagiging dahilan kung bakit tayo naapektuhan sa kayamanan. Ito ang papatay sa ating relasyon sa Diyos, ang kasalanan. Sa ating kasiglahan sa pagdalo, ito pong pumapatay. Kaya nawawala na po tayong sigla sa pagdalo sa mga gawain, pagdating sa gawain ng Diyos dahil sa kasalanan. Ano pa? Hindi na po nananalangin ang mga tao. Bilang mga anak ng Diyos, bilang tinatawag na Christian country, totoo po ba na ginaganap at ginagawa natin ang kanyang kalooban? Dahil kung talagang tayo'y Kristiyano, ang requirements po, i-develop natin yung covenant kayo. Yung ating kaugnayan sa Diyos. Mga kapatid, dapat po intimate. Lahat po ba tayo ay may covenant sa Diyos? Tayo po ba'y nagbabasa ng banal na kasulatan? Dahil tayo, alam natin, ang instruction ng Panginoon, nung siya po'y umakyat, iniwan niya ang salita niya. Sinusunod niya ang salita ng Ama, at iniwan naman po sa mga apostol, at iniwan naman po sa lahat ng mga tao. Ang sabi niya nga, kapatid, 3 bisis tayo. Di ba? Kumakain sa loob ng isang araw, minsan nga 5 pa. Bakit? Kasama na po yung mga merienda. Subukan mo magkumain sa loob ng isang araw. Di ba manghihina tayo? Ang salita po ng Panginoon, sabi niya, mamuhay kayo sa Espiritu, huwag sa laman. Dahil ang namumuhay sa laman ay mamamatay at parurusahan. Ang namumuhay naman sa Espiritu ay siyang magkukumit ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon bilang pagkain natin, sabi nga ng Mateo 4:4, hindi lamang nabubuhay ang tao sa kapiraso po ng tinapay, kundi sa aking salita. Kaya, kung Kristiyano po tayo, nagbabasa po tayo ng Bible araw-araw. Dahil ito po yung pagkain ng ating Espiritu. Amen? Bilang Kristiyano, mga kapatid, dapat lagi po tayong nananalangin. Every day in our life, we are going to pray. Mga kapatid, kaya tayo nahihirapan dahil ang totoo, dahil ito sa bunga ng kasalanan. Even po ang ating pong buhay, pananalapi, wala tayong financial breakthrough. Why? Dahil mayroon pong kasalanan. Mula nung kami po ay naglingkod sa Lord, even yung misis ko, siya po ay pinaresign ko, sabi ko, maglingkod tayo sa Panginoon dahil dito tayo tinawag ng Diyos. Mula nung kami po ay nagkasama, hindi po kami nagutuhan.
wala na kami tinatanggap. Sayang yung 20,000 na monthly ng asawa ko na bilang accounting supervisor. But, ang biyaya ng Diyos, kung talagang tapat po tayo at sundin lamang natin yung salita ng Diyos, hindi niya po tayo papabayaan. Mga kapatid, nagkaroon po kami ng mga anak. Nakita ko po ang biyaya ng Diyos. Nagpapadala, patuloy ang Panginoon ng kanyang tinatawag na kasalanan. Nagugulat na lang kami, may mga damit, aming mga anak, may mga dumarating. Ito palang sinabi ng Lord, anak, maglingkod ka lang. Ako ang bahala sa lahat. Totoo po ang Diyos. Mga kapatid, ito po ang nakatagong kasalanan na dapat natin mahingian na ng kapatawaran sa Diyos. Kamusta ang personal na relasyon mo sa Diyos? Sana, katulad ng sinabi ko, dapat meron tayong covenant o intimate ang relasyon natin sa Diyos. Pwede natin itaga sa mga kapatiran ang nakatagong kasalanan. Pwede kay pastor o sa ating pamilya. Subalit, sa Diyos ay hayag ang lahat ng bagay. So wala pa tayong maitatago. Dahil ang lahat po pala ng tinatago nating lihim, lahat ng ito ay lantad sa harapan ng Panginoon. Kaya sino po tayo upang itago ang kasalanan ito? Kung gusto natin matanggap ang masaganang pagpapala mula sa Diyos, aminin natin sa Kanya na nagkasala po tayo. Alam ng Diyos ang ating mga kasalanan. But He wants us to tell Him. Dapat lumapit tayo sa Panginoon. Isuko natin sa Kanya ang ating mga pagtuto. Ikaw ba ay dry sa lahat ng aspeto ng iyong buhay? Marami po sa mga mananampalataya, nakakalungkot, nagpapasabi ng Christian, pero dry ang buhay. Wala nang kasiyahan sa tahanan, kasi di po sila nagkakaisa ng kanyang kasama. Ang mga anak na pabayaan sa lubo ng tahanan. Alam nyo, mga kapatid, kung talaga tayong sumusunod sa Panginoon, ang buong pamilya po natin ay iingatan po. Kailangan lamang po natin makinig sa salita ng Diyos. Kailangan po natin ang Diyos sa ating mga buhay. Kung wala ang Diyos sa ating mga buhay, mahihirapan po talaga tayo total. Kaya mula ngayon, lahat po tayo ay magbalik loob na sa Lord. Ang pangako ng Panginoon, kung talaga tayo ay makakaharap sa mga matitinding pagsubok, ang pangako ng Lord, gagawa siya ng paraan. Number 2, bubukal ang pagpapala sa gitna po ng kahirapan. Amen? So, ang biyaya po ng Diyos ay nananatili at patuloy na pinagkakaloob niya sa kanyang mga anak. So, kailangan po natin ng mga masaganang tubig mula sa Diyos. Mga kapatid, alam natin ng Diyos ang bibigay ng kasaganaan sa ating lahat. Kaya kailangan natin gawin mula ngayon, magbalik loob na po tayo sa Panginoon. Amen? Sige po, iyoko natin ang ating mga ulo at tayo po manalangin. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa mensahe na ating pumapakinggan. Let us bow our heads and let us pray. Hallelujah. Hallelujah. Abba, Father, we are so thankful, Lord, again for this day that you've given to us. Thank you, Lord, for the word that we heard. Truly, we are blessed, O God. Salamat sa iyong pag-ibig na hindi nagmamahal. Patuloy, Panginoon, ang iyong katapatan nararanasan po ng inyong mga anak. Lord,
salamat po sa mensaheng aming na pakinggan sa kabila ng mga kahirapan. Ang iyong salita, Panginoon, ay malinaw na mayroon pong pagpapala sa gitna po pala ng kahirapan. Ang kailangan lamang po namin, Panginoon, ay buksan namin ang aming mga puso, ang aming mga isipan, lumapit kami sa inyo at magbalik loob. Dahil kayo ang Diyos na sagana, nagagawa ng paraan para sa iyong mga anak. Lord, naparito po ang iyong mga anak, patuloy kami nagpapasalamat. Patuloy yung pagpalain ang bawat isa po sa amin. Sa lahat ng mga tapat na naglilingkod, meron kayong pangako. Sabi mo, hindi nyo kami iiwan, hindi nyo kami pabayaan. Ganun din nawa, Panginoon, sa lahat ng mga tagapakinig na kumaharap ngayon sa matinding krisis o kahirapan sa kanilang buhay. Patuloy po silang pinapanalangin, O Diyos. Lord, alam ko hindi po maigsi ang inyong mga kamay upang hipuin ang kanilang mga puso. I pray, Father, na maunawaan din ang iyong mga salita upang bubukal ang biyaya ng iyong pag-ibig sa bawat isa upang hindi po matakot, hindi po magpapanik ang bawat tao. Dahil ang pangako mo, Panginoon, ay totoo. Lord, pagpalain niyo po ang mga taong nakikinig sa oras na ito. Sa lahat ng mga tao na nahihirapan ng kanilang kalooban, ipuin niyo po at bigyan ng kasagutan. Salamat sa biyaya ng iyong pag-ibig. Patuloy kaming nagpupuri, patuloy kaming nagpapasalamat. Sa inyo na namin ipinagkakatiwala ang kabuuan. Ito ang aming samot dalangin naman. Hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen.